bagamat kakaunti lamang po tayo, subalit napakapalad po natin. Kahit po kaunti lang tayo, tayo po ay nagbata sa ating Panginoon. May tatanong lang po ako. Sa loob po ng 4 na araw ng pamamalagi ng ating Santo Papa, tayo po ba ay nanood ng TV? Pinanood po natin po ba siya sa TV? Ano po ba ang nadama natin sa 4 na araw na pagpapahayag ng Santo Papa dito sa Pilipinas? Nakadama po ba tayo ng 5 days daw po? 5 days. 5 days umalis po siya ng Pilipinas. Sorry po. Alam niyo po, sa karanasan po namin sa bilang alagad na hindi naman po lahat ay nasilayan siya. Sa amin pong pagtungo sa Manila upang sa kasabikan po namin na matunghayan ang ating Santo Papa, ay talaga pong kung paano pong excited po kami. Sa karanasan po namin doon na bagamat talaga pong umuulan po, pero hindi po hadlang yun para sa amin, sa mga taong talagang inabangan siya. Milyong-milyong tao po ang umabang po sa kanya, na hindi po kami natinag sa kinalalagyan namin. Napakabuti po ng Ama, hindi niya po kami pinahirapan. Talaga mayroon po kami mga kapatid na naging anghel, na binigyan po kami ng kapote para po hindi na po kami umalis sa kinalalagyan namin. Hanggang sa kami po ay talagang nagsasakripisyo na matunghayan ang ating Santo Papa, na kung paano nga po na talagang yung nadadama namin sa aming puso na talagang hindi po yung bilang katauhan niya, kundi yung pong nadadama namin sa kanyang katauhan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, sa loob po ng mahigit 6 na oras na pagbabata namin, nung pong malapit na po siyang dumating, talagang excited po kami na talagang naghihiya. Hindi po ba pag sa TV po napapanood, talaga pong nahihiyaw ang mga tao? Ganun po pala pag po pala makikita mo ang Santo Papa, na yung espiritu po sa katauhan niya ay damang-dama mo, na kahit po di po ba sa TV talagang daman-daman niyo po, di po ba? Na yung pong nung pong nasilayan namin sa TV po, hindi po yun ang itsura niya eh. Ang itsura niya po yung po bang parang matanda na parang ugod-ugod. Sa personal po parang napakakinis po niya, maliit ang mukha, payat. Talaga pong pagtitingnan mo parang santo po talaga. Kaya po talaga yung mga tao po pala na talagang nagiiyakan pag nakikita ang Santo Papa. Kaya nga po, sana nawa nga po, sa loob ng 5 araw na paglalagay niya dito sa Pilipinas, nawa po ang buong sambayanan na wag lang po yung madama natin na nandito lang po siya sa loob ng 5 araw, kundi damhin din po natin kahit wala na po siya. Yun nga po, nung pong galak na galak po ang puso namin hanggang sa makauwi po kami, hindi niya po kami pinahirapan. Siguro po hindi po niloob ng Panginoon na hindi kami makarating sa Luneta, sapagkat napakarami po talagang taong, milyon po ang taong dumalo sa misa. Kaya po doon na lang po kami nag-abang sa may Quirino Rose Boulevard. Talagang yung pong pagdaan niya po talaga, bagamat hindi po siya tumingin sa amin, pero inaangkin po namin na yung dama-dama po namin ng Espiritu sa kanyang katauhan. Ayun nga po, na talagang hanggang sa kami umuwi, talagang napakagalak na galak ang aming puso, masaya po kami, sapagkat sa dami-dami ng taong gustong masilayan siya, talagang mapalad po kami. Kaya po, ngayon po, meron po tayong 5 sharer. Nawa po ang bawat magbabahagi ay pakinggan po natin mabuti, namnamin po natin ang bawat babahagi nila, sapagkat yung po'y karagdagan inspirasyon sa ating buhay.
Ang una ko pong tatawagin ay ang kapatid nating taga Mapaniki, si Joyce. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Joyce na buhay, sorry po. Joyce. Sorry po. Seryoso po kayo. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, higit po sa mga alagad at caps. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Ang mai-share ko lang po sa inyo, siguro po lingid sa inyong kaalaman, ako ay isang taong gala at makasanlibutan. Subalit nung ako'y makapasok sa gawaing ito, sa kalooban ng Ama, hindi ko naman po sinasabing lubos-lubosan ako'y nagbago na. Batid ng Ama kung anong pinagbago ko sa aking katauhan. Kaya patuloy ako magpapasalamat sa dakilang Ama, sa kanyang kabutihan at kapangyarihan niya. Pinadama niya sa akin ang kanyang kababaan ng kanyang banal na Espiritu. Maraming salamat, Ama. Ako po ay isang taong palaban sa magulang. Ako isang taong sugarol. Ako isang taong hindi ko mawari kung ano ang aking nasa isip sa bagamat napakaraming pumapasok. Ngunit nang mapasok ako sa aming gawain sa Mapaniki bilang Mapaniki chapter, na tinatag ng ating mahal na Apo Kunching at ang aming minamahal na kapatid na si Desiree, sa kanilang pangungusap at pangaral ng banal na Espiritu sa kanilang katauhan, binago niya po ako ng paunti-unti. Lahat ng kababaan, aking pong nakamtan ng paunti-unti. Pagtitimpi sa aking mga magulang, hindi na po ako lumalaban. At ang lahat ng hindi dapat, aking pong napapagnilayan. Dahil po sa gawaing ito, lubos po ako nagpapasalamat sa Kanya. Sa Kanyang kalooban na ako'y pinadamahan niya, binuksan. Dahil sa iyo, Ama, hindi ko man pong masasabing ako'y lubusang nagbago, ngunit pinipilit ko pong maabot ang iyong kalooban upang tuwirang ko mabago ang aking sarili. At saka po nung December 6, may share ko lang po sa inyo, anniversary po ng mahal na Apo sa aming baryo. Yung pong isang kapatid ko na pilay. Sa kabutihan ng Ama, hindi po ako naguluhan ng isip sapagkat sinabi ko sa kanya habang bumabiyahe po, yung kapatid ko po kasi nasa handa sa Bambang. Nadulas po siya sa tiles. Siguro po maraming nakakita sa kanya nung sa Mapaniki December 6. Nung pong pumunta kami ng Bambang, tinawagan po ako ng ate ko, sabi niya nadulas. Sabi niya daw sa akin, nalis daw yung buto niya sa tuhod. So ibig sabihin, pag punalis ang buto mo sa tuhod, di na po makakalakad, di ba po? Ngunit sa aking pananampalataya at pananalig sa kanya habang bumabiyahe po kami sa papuntang Bambang, sabi ko, Ama, ikaw ang nagbigay nito. At alam ko po na ito isang pagsubok lamang sa aming buhay. Hindi po ako nagpanik, hindi po ako kinabahan kung anong mangyayari sa kanya. Dinalog ko po sa Ama kung anong kaganapan sapagkat siya lang pong nakakaalam at siya magbibigay lunas at kagalingan sa aking kapatid. Nung pong nasa Candaban na po kami, nasa Bambang sa bahay ng aking lola, nakita ko po magang-maga. Hindi niya po mailakad, hindi niya po mabaluktot, lagi pong nakaunat. Sa kaparaanan po ng Ama, dinulog ko po, sabi ko, Ama, sa oras na ito, dumudulog. Sa pamamagitan lang po ng aking isip. Sabi ko, sa oras na ito, pupunta po ang mahal na Apo Kunching na iyong kinulugdan sa aming baryo. Nawa kong
loloobin mo at mamarapatin mo sa kanyang paghaplos po, ay gagaling ang aking kapatid. Isang hiwaga at himala po ang pinakita ng mahal na Apo Kunching sa aking kapatid at sa aming pamilya. Lalo niya po kami pinatitibay sapagkat sa kanyang kahiwagaan at sa kanyang kabutihan, pinagaling niya po ang aking kapatid sa oras na yon. Wala pong pag-aalinlangan ng aking pagsasambit nito sapagkat siya'y tunay na mahiwaga. Papakya ako. Kaya po, kay hiwaga po ng Ama, kay dakila niyang totoo sapagkat sa oras na iyon, binigay niya po ang aking dulog. Hindi po man nagbata ang aking kapatid, ako lamang po at ang aking mga magulang, ngunit higit niya pong pinakinggan ang aking panalangin sapagkat hindi ko naman po masasabing ako isang karapat-dapat na sa kanya, pero kay buti po talaga niya dahil ang aking pagtulog na iyon, binigay niya pong karaka-raka agad-agad. Napalakad niya po ang aking kapatid sa oras na yun sa aming baryo. Pinakita po ng mahal na Apo at ang banal na Espiritu sa kanyang katauhan ang isang himala sa aming baryo upang sa aking panawari at aking pagninilay ang lahat ng tiga sa amin po. Kaya po siya nagpakita ng himala at hiwaga upang mabuksan makadama sila sa banal na Espiritu ng ating sinusundan at totoong Diyos na buhay. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat, mahal na kapatid. Napakabuti ng Ama sapagkat nakikita sa iyo ng Ama kung paano ikaw magsumakit at magsumikap na maglingkod sa kalooban niya, na kung paano nga pinagaling ang iyong kapatid, bagamat maraming balakid, hanggat ikaw ay lumalapit sa kanya, maraming pagsubok. Kaya huwag kang susuko, magtibay ka sapagkat siya lang ang ating sandigan. Ang susunod pong mag-share, hindi po siya mag-share, siya po ay aawit para bigyan tayo ng isang magandang kaluwagan sa ating puso at kaisipan. Tawagin po natin ang ating kapatid na Myrna. Namnamin po natin ang awitin. Purihin at dakilain ang ating Panginoong Diyos na buhay. Pangunahan at pagharian mo po akong muli, Ama, kung anong marapat na tupdin ko sa pag-aatas mo. Amen. Mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat. Kuminsan, kapag nagbilang tao ka, naroon yung mga pagsubok. Ang ganda ng panimulang pagsasalita ng kapatid nating MC, ano po. Subalit, ako'y talagang kumagkaminsan, sabi ko kay Melissa, anak, lumapit ka sa tita mo. Sabihin mo sa tita mo, yung para sa akin na part, ibigay niya sa anak na Desiree. Sapagkat gustong-gusto ko rin narinig itong anak na ito na magbahagi. Subalit sadyang ang pang-agaw ng Diyos ay higit na naghahari. Maaari naman akong magbahagi at maaari din namang magbahagi. At kanina narinig ko sa mensahe, huwag tayong lumapit sa tao, sa Diyos tayo lumapit. Subalit may udyok sa puso ko na sabi ko, ano po kaya? Parang gusto kong magbahagi, gusto kong umawit na kanina tinututulan ko. Ganyan po ang tao. Kapag nagkakaroon ng karamdaman, sasabihin mo sa sarili mo, pagalingin mo lang ako, Ama, kahit na hirap ako, aawit ako, magbabahagi ako. Naantik po yung damdamin ko sa panimulang pagsasalita ng ating kapatid na MC, tungkol po sa doon sa pagkakatungo sa kaganapan sa pagdating ng ating mahal na Papa. Nais ko lamang pong uling dugtungan yung pagbabahagi ko nung isang araw nung dumating po kami galing po sa pagtungo sa pagdating ng ating mahal na Papa. Medyo po nagkulang. Doon ko po naramdaman yung katotohanan na kung ano na nga po ba yung ating inaani sa ating pagtungo sa dakong ito. Kaninang umaga, ang tema na ibinigay ng Panginoon para sa ating Mother of the House ay napakaganda, evaluation. At kanina po, talagang sabi ko, napakabuti ng Diyos, inugnay ang aking inawit, at doon sa pagsusog, ni Mother, doon sa kanyang ibinabahagi, na kung papaano nga,
sa ating natutunan sa dahong ito, turo ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Kung walang nabago sa atin, ano tayo at sino tayo? Sabi ng isang kapatid, uuwi na lang tayo ng tahanan at doon na lang tayo maghihiga. Katotohanan po yun. At narinig ko po doon sa salita, sa pahayag po ni Mother Nakapraso, ano po, yung napakabuti ng turo ng banal na Espiritu na kapag ikaw ay sinaktan ng iyong kapwa, huwag kang gaganti. Kundi sa tuwina, naririnig ko yan sa mahal na Apo. At yun yung laging tumitimo sa puso ko. Sinaktan ka ba ng kapatid mo? Hindi ka't pala marapat magalit. Subalit sa bilang pagkatao, di po ba galit na galit tayo? Purihin ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Di po ba kung hindi natin siya naramdaman, paano ba nating mamahalin yung mahirap mahalin? Yung nanakit sa'yo, ay paano mong mamahalin at pasasalamatan? Ano po? Kung ibig ko pong sabihin, bakit? Naku, pumipiyok-piyok pa po ako. Naku, nagdadalaga. Magandang umaga po, mahal na Apo, sa gabing ito. Mahal na Apo, magandang umaga po sa gabing ito. Naku, anak, nagdadalaga ang nanay mo. Parang gusto ko kasing bilisan Mami, kaya nagkakatawid-tawid. Ano po? Ito po kasi, yung panimula ng kapatid na Monet, talagang nagpumiglas yung puso ko. Nung pong naandoon na kami sa Quirino Avenue, ano po, di parang ganito po, dito kami mga nakaupo at may gitna po. Dito po yung dalawang kalsada. At doon po, talagang ulan at ala pong init, ulan. At butihin ng Diyos, binigyan kami ng kapote, kaya kami hindi nabasa. Ngayon po, nung medyo lumalakas na ang ulan, habang kami nakahilera sa pagkakaupo, ang kapatid na Ana, ako, ang anak na Melissa at marami pang mga iba na nakatayo. Meron pong mga nakatindig doon sa likod at ang purmero po maganda ang pagsasalita. Ang sabi po Mami, pwede po bang dumaan dyan? Doon po sa kinauupuan namin. Purmero po, hindi ako kumikibo. Sabi ko po, wala pa naman anak, mamaya pa dadaan yon. Mamaya na lang siguro kayo umakyat pagka yung malapit na. Di sa madaling salita, hindi na po kumibo yung babae dun sa likuran namin kung saan kami nakahilera ng upo. Pero pamaya-maya po, andyan na po ang tukso ng kalaban. Ano po? Pakapakinggan nyo po, pakanamnamin nyo po kung ano po ang ibig kong ipahayag sa inyo, kung ano po ang ibig kong ipaabot sa inyo sa pagbabahagi kong ito. Di nanahimik na po ako kasi nakaupo po ako, ayokong tumayo kahit ako'y nauulanan kasi po malapit na yung oras, ihing-ihi na po ako. Bagamat ako po nakadiaper, sinusubukan ko pong umihi, ayaw pong lumabas nung ihi. Ayaw po akong maihi. Ito po isang katotohanan ng pagbabahagi. Ngayon, narinig ko po yung mga tao, yung mga kapatid na kumbaga po taga-sunod dun sa likod. Anak, nilingon ko po, sabi ko, anak, pasensya na kayo. Pwede naman kayo dun dumaan dun sa mga nakatayo kasi pag tumayo ako dito, baka yung maihi ako. Ngayon, kung aalis naman ako, pupunta ako sa CR, baka pagbalik ko, nakadaan na ang papa. Di eto na po, parang nagagalit na. Ano po, nagagalit na. Sabi hayaan mo sila, pagka dumaan ng papa at nag-set kayo yan, tayo ang tatayo dun sa kinauupuan nila. Ang ibig ko pong ibahagi dito mga kapatid ay kung ano po yung bilang kaninang umaga parang parang retreat, evaluation, Doon ko naramdaman yung paghahari ng Diyos na kung paano yung mithiin ko sa puso ko na sa pagdating ng mahal na Papa, ito yung hiniling ko sa puso ko na mahal na Papa, kapag ikaw ay nasilayan ko, maramdaman ko ang paghahari ng Diyos. Kung papaano yung minimithi natin bawat isa sa atin na kapag naririto tayo sa dambanang banal, amen po ba? Na kapag ang mahal na Apo ay ginagamit ng banal na Espiritu na mangusap sa harapan, hindi po ba't ang ating minimithi ay maramdaman natin yung paghahari ng Diyos sa ating puso? At yun din naman po ang turo sa atin ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo. Di naririnig ko po, nagagalit kung ano-ano po ang sinasabi. Hindi po ako nakatiis, nilingon ko po, sabi ko, anak, may problema ba?
Wala po, wala po. Ayun po, ayun ang daan anak, pwede naman kayong lumipat doon. Pero mahinahon po ako. Talagang naramdaman ko po talaga yung paghahari ng Diyos sa puso ko. Talagang, yun po yung, dito po pumapasok yung aral na naririnig natin sa Espiritu na kung sino yung nananakit sa'yo, mahalin mo, ano po. Purihin ang Diyos. At pagkadaka po, nanahimik na ako. Nakaganyan po ako, nakakatulog pa ako na umuulan, nakakapote, nanahimik na po. At pamaya-maya po, dumating na, dadaan na ang Santo Papa. Paglingon ko po, aayain kong tumayo na, nawala na po dun sa likod ko. Di po ba yung pagdaan ng mahal na Santo Papa, napakabilis lang po, iglap lang po, ano. Kaya po, nung makaraan na, nagagaya ka na at nagdesisyon na ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo na uuwi na nga daw po. Nakita ko po yung babae sa likod at ang sabi po niya, kinakalabit po ako, Mami, patawad po, humihingi po ako ng paumanhin, patawad po, pasensya na po. Hindi ko po maintindihan yung galak sa puso ko, ano po, okay lang yun anak. Sadyang ko minsan pinahihintulutan ng mga ganyang bagay sa ganitong kaganapan. Kasi po, nagmamadali na at uuwi na po Pamaya-maya po, kinalabit na naman palang anak na Melissa, pinakalabit na naman po ako at talaga pong panayang hingi ng paumanhin. Ano po ba ditong damdamin ko? Piyok po ako ng piyok. Ito pong damdamin ko, ang puso ko, mayroong parang umiukil-kil sa puso kong gustong ipaganap ang Diyos. Ano po, ang Espiritu ay nagpupumiglas na humarap ako doon sa kapatid na yon. At nung pong harapin ay kitang-kita ko po yung pagsusumamo, panghihingi po ng tawad ng kapatid. At ito po ang napakabuti po ng Diyos. Sabi po sa kanya huwag siyang mabahala. Kundi ito anak ay pagsubok na pinahintulutan sa inyo ng kapatid mo at ako po yun bilang kapatid. Na kung papaano nasisilayan mo ang nakatatak sa aking kasuotan, kapatirang Divine Mercy, ay gusto lang patunayan ng Diyos sa'yo na bilang isang lingkod. Kung ako'y magagalit sa'yo, ano ang taglay-taglay ko sa pagparito? Ano po? At nakikita ko po yung mukha niya, talaga pong mataman siyang nakikinig dun sa sinasabi ko. At hindi pa po ako nakatiis, talaga hindi ko po mapigil yung kamay ko, yung bibig ko sa sinasambit. Ano po? Tinanggal po tinaas po ng konti yung sombrero niya at pagdaka po ay ginanon, hinalikan po siya sa noo at kung ano po yung dinadatal sa isip ko, nabatid kong galing naman po sa Diyos, inimbitahan po siya ng banal na Espiritu. Tinanong ko siya kung taga saan siya, tinanong din po ako kung taga saan kami ng kapatiran at doon po tinuran. Kung narinig mo na anak, ang Dakong Candaba, Pampanga, sa Dakong Paligi, kami ay doon naglilingkod sa Divine Mercy na kung saan sa Dakong yaon ay mayroong kinalugdan ng Panginoon. Ang pangalan ay Apo Conching. Hindi ko naman po maituro ang mahal na Apo sapagkat doon po yata sa bandang ganon kami nila Madre ay narito. At tinuran po sa kanya na ikaw ay malugod na iniimbitahan ng banal na Espiritu sa dakong yun. Alam niyo po ba ang sagot ng kapatid na yon? Habang hawak-hawak niya yung kamay ko, nagpapasalamat siya. At isang araw po, Mami, hindi po ako nangangako na sasadya daw po sa dakong ito. Ano po yung mensahe dun bakit ko po binahagi yun? Nung isang araw pa po yun Nung isang araw pa, at ang sabi ni Mami, ipahayag mo anak, sapagkat may kaukulang karampatang dapat mong ibahagi yun. Na, ibig kong sabihin, salamat sa Diyos at yung pagtitimpi ay nakapunla na pala, ando na at marapat lang. Talaga pong, sabi ko salamat sa Diyos kasi po, pinipilit kaming patayuin ang anak na Ana. Ako po yung ihina, nawari ko pagtayo ko, hindi ko po alam, hindi naman ako makaihi sa diaper. Tapos po, pamaya-maya, dumarating na po. Bago po pala mangyari yon, si Mami naman, at saka ang mahal na apoy dumating na, galing sa pag-ihi din nila doon sa isang hotel. At pagdating naman po nila, may kasama rin silang dalawang kapatid, na kung saan ay inakay. Di po ba mga kapatid, napakabuti po ng Panginoong Diyos sapagkat doon, pinatutunayan sa ating mga sarili ng Panginoon kung ano na yung ating tinanggap, kung nasaan na yung ating mga damdamin, kung ano na yung naghahari sa atin. Sapagkat
katotohanan na sa ating pakikinig sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo, talagang mayroon na tayong natututunan. Amen po ba? Mayroon ng magandang napupunla sa ating puso. Mayroon ng kapakipakinabang na tayo mismo ay magagalak. Sapagkat nung dumating po sila, sabi ni Mother, anak, ano yan? Akay ng banal na Espiritu yan. Kapatiran na rin yan. Bagamat wala silang mga kapote, nandun sila, nakihalo sila doon at hinintay ang pagdating ng mahal na Papa. Kaya po, ang ibig kong ibahagi sa inyo mga kapatid, mula pa kaninang umaga to na hindi niloob na maibahagi ko, napakabuti po ng Diyos sapagkat sa bawat araw na pagtungo natin sa dakong ito, napakasayang. Sabi nga kanina nung isang kapatid na nagbahagi, ako, galak na po ako pagka sa isang araw, meron lamang akong isang natutunan sa banal na Espiritu, sa banal na salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mahal na Apo, ay natimo sa puso ko, na isabuhay ko ng may katotohanan, napakasaya ko na po. Kumbaga po, unti-unti. Ngayon sabi ko nga po, kung wala tayong natututunan at matututunan, at hindi natin maisasabuhay yung aral ng Espiritu na kapag may nanakit sa iyo, wag tayo palang magalit sapagkat higit na lalo pala natin silang dapat pasalamatan sapagkat sila ay nagpagamit para tayo ay madalisay, tayo'y kuminang at tayo ay higit pang makakilala sa Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Nawa po, ang aking karampot na ibinahagi ay nakapagdulot ng aral sa bawat isa. Amen po ba? Kaya hindi na po ako aawit sa sandaling to, hindi na po ako aawit pagkat batid ko po marami pa pong nagmimiting magbahagi. Muli po, mapagpalang umaga sa gabing ito at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang ibinahagi mo para sa amin na makapagdudulot ng inspirasyon sa aming katauhan. Ang susunod pong magbabahagi, isa po rin siyang alagad. Siya po ay taga Mapaniki. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay sa ating kapatid na Desiree. Papurit pasasalamat sa iyo, o dakilang Ama ko, sa oras na ito. Puspos po ng kagalakan ng aking damdamin, sa pangunguna't paghahari mo, sa pagbibigay mo ng pagkakataon na mapaglingkuran kita. Ama, hindi man po karapat-dapat at hindi man po ako nagiging lubos at ganap na tuwirang nakapagbibigay ng karampatang paglilingkod para sa iyo. Inilalaan ko po naman, Ama, ang aking isip at damdamin upang tuwirang kitang madama sa aking katauhan. Papuri sa iyo, Ama, ng walang hanggan at walang humpay. Gayon din naman po ipasasalamat, tangi kong iaalay. Isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat. Amen. Isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito, mga minamahal na kapatid. Di ko po sukat akalain na magtatawag pa po ng magbabahagi. Alam ko po pag lumabas ng mahal na Apo, mag-i-start na po yung pangungusap po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Pero dahil kalooban po ng Ama, galak po ang puso ko, walang halong kaba. Sapagkat alam ko po na katotohanan po ang nais kong maipasiwalat. Sapagkat sa dati ko pa pong unang paglilingkod, wala pa po akong naibabahagi tungkol sa aking naging karanasan bago po akong makatungo rito. Gusto ko po sanang balik-balikan yung aking mga nakaraan sapagkat sa nakaraan na yun, doon po ako maraming natutunan. Sa simula ng napapunta po ako sa dakong ito, sa banal na dambana, nakilala ko't napakinggan ang mga mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Napakarami ko pong pagbabagong nakamtan. Hindi ko man po ganap at lubos na naisa sa buhay ang lahat ng aking napapakinggan, pero sa aking pong pagsisikap at pagsusumakit, pinipilit ko po talagang lahat ng aking natututunan ay ganap ko pong magawa. Kaya po sabi ko nga po sa dati kong buhay, tahimik po ako, wala po akong kibo, wala po akong kausap na kahit sino man pong tao.
Lagi po akong nakakulong sa bahay. At kapag naman po lumabas ako sa bahay namin, pag may dumaan po ako sa daan po at nakita ko pong sumulyap sa akin, ngumiti, akala ko po ako na yung pinag-uusapan. Alam niyo po, hindi po pala tama iyon. Napakadumi po ng isip ko. Napakamakasalanan ko po pala. Hindi po pala sa kabaitan, sa katahimikan, makikita po yung kabutihan ng isang tao. Kahit po pala madaldal at tahimik, iisa lang po pala ang ugali. Kaya doon na po ako gusto ko po, sa panahon ngayon, na nakilala ko po yung banal na Espiritu, kahit po maging madaldal ako, katotohanan naman po. Galak po ang puso ko na kapag po katotohanan ang dinadaldal ko, alam ko po na naunawaan ako ng Ama sapagkat udyok niya po yun para rin po madama po ng kausap ko kung ano yung aking naramdaman, kung ano yung aking nadama. Alam niyo po sa totoo lang, siguro kung talaga pong susuriin po ako, parang akala niyo po wala po akong nagagawang mali. Ano po, kung pagmamasdan, pero po napakamakasalanan ko. Sa isip, sa salita, sa puso, at sa gawa. Sa dating buhay po yun. Ngayon po, patuloy ko na pong sinisikap na malinis po ako ng Ama sa isip, sa puso, at sa gawa. Kaya po, ang nakakamtan ko po ngayon, hindi man po kasaganaan sa buhay, pero sa kasaganaan po ng pagmamahal ng Panginoon, nararamdaman ko. Sa kalinisan po ng isip, manaka-naka, bilang tao'y nagkakaroon po ng dungis at karumihan, ngunit nakukuha po yan sa pagdulog, paghiling sa Ama na ikaw ay kanyang lukuban ng banal na Espiritu. Sa dating buhay, walang banal na Espiritong lumulokob po sa akin. Wala po akong kamalayan sa banal na Espiritu. Ang Espiritu pong taglay ko ay Espiritu po ng dyablo. Dahil po makadyablo po ako noon sa dating buhay ko, dahil taong-tao po ako. Ngayon po, ang dyablo po na yon, talaga pong pinagtataguan ko na. Dahil ayaw na ayaw ko po sa kanya. Sabi ko nga po, Ama, yamang niloob mo po na madama ko po ang iyong banal na Espiritu sa puso ko, sa isip ko, at sa mahal na Apo Conching. Huwag niyo na pong pahintulutan na manumbalik pa po yung dating ako. Dahil talaga pong siguro, pag nilayan niyo rin po yung inyong mga dati na mga karanasan, ugaling hindi magaganda, masasabi niyo po talagang kahabag-habag pala ako. Kawawa pala ang kalagayan ko. Akala mo mabuti ka. Akala mo ayos ka. Akala mo wala kang kagalit. Ang Ama pala galit na sa'yo. Amen po. Kaya po mga minamahal na kapatid, ayoko pong magalit sa akin ng Ama. Siguro po kayo din po, ayaw niyong magalit sa inyong Ama. Kaya po, hindi po ako nagpipreach o nagbabahagi po ng kung ano man, kung hindi ito po'y laman ng puso kong nadama ko sa ating Panginoon. Kaya ko po ito na ibabahagi mga minamahal na kapatid, sabi nga po ng Mother of the House, si Mami Marisa, kung walang naging kaganapan sa buhay mo, wala kang maisisiwalat. Ito po'y naging kaganapan sa buhay ko, kaya po naipapasiwalat ko lang sa oras na ito. Kaya po, pakatandaan po natin mga minamahal na kapatid, sa ating pong paglilingkod sa ating dakilang Panginoon bilang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, ayawan man po tayo ng tao, wag lang po ang Panginoon. Yun lamang po ang aking maiiwan na pagbabahagi sa inyo. Kaya po napakapalad po natin sa panahong ito, meron po tayong dambana sa dakong paligi at meron tayong mahal na Apo Conching na tuwirang nagbibigay po ng kalusugan sa atin. Nagbibigay po ng kayamanan sa atin, ngunit wag po kayong magkasala sapagkat ang kalusugan na iyan, kalusugan ng kaluluwa, at wag din po kayong magkasala sapagkat ang kasaganaang iyan ay ang kaluluwa na tanging kayamanan po natin. Muli po, mapagpalang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang pagbabahagi mo. Sa wala pong kaalaman, ang ating pong kapatid na si Desiree ay inatasan po ng banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo Conching upang mamuno sa baryo ng Mapaniki upang ilahad ang mga banal na aral at salita ng Panginoon. Ang susunod pong magbabahagi, ang kapatid nating si Marisa Sulit.
Isang pinagpalang umaga po sa gabing ito. Nasyak po ako kasi po nakapit po akong damit sobrang taba ako. Ah, gusto ko lang pong i-share yung kaganapan nung nagpunta po kami sa Mala Santo Papa. Ang sabi nga po bago po kami umalis, ito po na-i-share ko po para kung hindi man po nakapunta, na ibahagi ko po sa inyo yung kaganapan sa amin. Bago po kami pumunta doon po sa Luneta, hindi po kami nakarating ng Luneta, Quirino lang po yata kami. Ang sabi po ng mahal na apo, huwag kami maghiwa-hiwalay. Kung nasan po ang mahal na apo, nandun po kami sapagkat wala po signal. Kung medium na sa Kapampangan po, nalili, hindi na po kami makaka-text o tatawag sapagkat wala nga pong signal, pinatay po yung mga signal. Habang binabaybay po namin yung papunta doon po sa Luneta nga sana, subalit ang batid po ng banal na espiritu na doon po kami nagawi sapagkat alam po ng espiritu na doon dadaan po ang Santo Papa doon. Kaya po lahat po kami nanalig na makikita po namin ang Santo Papa. Kaya po, ayun po, habang nakatayo po kami, umuulan nga po, hindi po tumitigil yung ulan. Ngayon po, naglalakad na nga po kami. Akay-akay po ako ni Berhel kasi po, yung pong dala kong bag na pigtas. Kasi po marami pong nilagay na pagkain yung kaibigan ko, hindi ko po alam. Yung pong mineral na tubig, 5 bote po pala yun. Hindi ko po kasi kinalkal na nagmamadali po yung alis po kasi namin madaling araw. Hindi ko na po chinek yung bag ko. Kasi yung pong bag lang namin, plastic, ano po ba yung tawag doon? Oo, yung pong transparent. Opo, yun. Di bit ko po. Naku, nasira po. Nabugnos po yung mga parang, sabi ko, Berhel, buti po yung mahal kong pamangkin, inalalayan po ako. Sige, Tita Marisa, dalhin ko na yung bag mo, dalhin mo yung sa akin. O sige ka ako, Berhel, ikaw na dala-dala. Di akay-akay po ako. Meron po palang dinadaanan, na ano po kami ng daan, nahuli po kasi kami sa mga mahal na apo. Alam niyo po ba kung di mahiwaga ang Panginoon? Kung ito po, pag nilalayan po lahat ng mga alagad na kasama. Kasi pinagmamasdan po namin yung paa ng mahal na apo. Ito po talaga panaligan nyo, no? Hindi po ito yung kwento lang na walang kala nyo lang, sumama lang po kami, no? Na hindi po. Talaga po kami nagbata. Nakita po namin lumalakad ang mahal na apo, para po siyang lumilipad. Alam niyo po ba yon? Yung paa ng mahal na apo, hindi po talaga basta hakbang. Hindi po, ako nga sabi ko ginagano ko po yung paa ng mahal na apo. Marami pong tao dahil maliit po ako. Sinisiksik naman po ako ng mga tao. Dinadali ko din sa likod. Siyempre kung wala ka po sa Panginoon, mabibira mo rin, ano po? Dahil nga, siyempre nasa Panginoon kami, tsaka ang bilin nga po ng mahal na apo sa amin, ano man ang kahinat na anong pagdaanan natin, sakripisyo. Siyempre po, inano namin sa isip namin yung bilang espiritu. Talaga pong sobrang hiwaga, doon ko po naisip. Habang nakahiga po ako, inaano ko, paano samantalang ako, bata ko pa, mataba lang po ako, mabagal ako lumakad. Pero po ang mahal na apo talaga, yung sandals po niya susuot, parang wala lang po siyang tinatapakan, talagang gumaganon po siya. Talagang, sabi ko, nasa na yung mahal na apo? Tapos nandun na po pala, nasa una. Sabi ko, Berhel, sandali, alalayan mo ako. Sabi ko doon sa pamangking ko, hawak-hawak po si Berhel, na magkahawak po kami. Pigtas nga po yung bag ko, napakahirap po kasing isa kapit pagpigtas. Ngayon po, akay-akay kami ni Berhel. Akay-akay po ako. Meron po pang dinadaanan na bakal. Pit po yung pantalong ko. Sumabit po yung paa ko ngayon, di ba ako? Hindi ko po maakba ngayon, Berhel. Sabi ko, asing pamangkin ko, Tita Marisa, halika na. Sabi ko, nasabit po yung paa ko gano'n, hindi po ba maiksi lang yung bias ko? Hindi ko po ngayon magano, fit pa po yung pantalon. Sumabit po ngayon sa bakal yung pantalon ko. Diyos ko, Berhel, nasan ka na? Sabi ko, eto, Tita Marisa. Tapos inakay nga po akong pamangkin ko, tapos nakalagpas na naman po kami. Wala na yung mahal na apo. Naunahan na po kami. Opo, sobra po talaga. Tapos pagdating po doon, alam niyo po ba ang ginawa ng mahal na apo? Sobra pong kababaan talaga.
nung ko napatunayan sa sarili ko na ang taong kinalugdan talaga ang mahal na Apo Kunching. Bakit po? Nung dumating na po kami doon sa meron po kasi kaming napwestuhan na may tore. Isa po kami inaabot ni Tito Alan. Nakaupo kami sa pagganun po, meron pong pader. Di po malaki si Tito Alan. Kaya po kaming ganunin. Hindi na nga upo po kami. Nandun din po yung mahal na Apo, pero may napwestuhan po yung mahal na Apo, purihin po ang Ama. Meron po siyang naano doon sa gitna, doon po sa may gilid. Kaya po, ang kababaan po talaga ng taong kinalugdan ng mahal na Apo, bumaba po siya. Pero alam mo, ang namangha po ako nung dumaan na nga po yung, sinishortcut ko na po para po madali. Nung dumaan po yung Santo Papa, alam niyo po, yung mahal na Apo, tinaas niyang kamay niya. Dumulog siya, sumabay po ako ng dulog. Sabi po, ang mga tao, hindi lang po pagbisita ng Santo Papa ang madama, kundi po yung pagmamahal sa kapwa, yung mabuksan ng mga tao. Na hindi lang po yung nandudun ka, nakatayo ka, nagtsatsaga kang makita. Subalit wala naman sa puso. Pero alam niyo po ba, nung pagtaas ng mahal na Apo ng kamay niya, alam ko po ang dinudulog ng mahal na Apo, yun din mga kapwa po natin. Lalo na po yung mga hindi natatanglawan, yung pong mga nakakalimot sa Diyos, talaga pong walang Doon ko po nakita yung kababaan ng Banal na Espiritu. Kasi po, gumanon po siya Tapos nagbensahe po siya. Pero hindi ko na po naabot kasi po, maliit lang po ako Ang nakataas po sila Tita Marie. Nandun po, pero nadama ko po na nagme-mensahe ang Banal na Espiritu po sa katawan po natin mahal na Apo. Talaga ko pong nakitang, kaya po nung pagganong ko sa mahal na Apo na ko, salamat Panginoon sapagkat hindi man po kami nakatungo sa luneta, subalit ang salita nga po ng Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo ay pinaniligan po namin kami pong mga kasama bilang isang alagad po. Sabi namin, dito tayo sigurado. Kasi hindi tutungo ang mahal na Apo, hindi siya pupunta doon sa lugar na yon kung hindi dadaan ng Santo Papa po doon. Kaya prente na po kami, na po talaga kami, na-relax na po na makikita namin ng Santo Papa. Yun nga po, pagdaan nga po, sa gawi po doon, nakataligod po kasi nagkaano po yung mga tao, gumano lang po, kumaway nga po. Hindi nga po pag-uwi na nga, yun nga po, umuwi na nga po kami. Habang papauwi na nga po, yun nga sinasabi ko, parang lumilipad po ang panang mahal na Apo. Naiwan po kami nila Berhel. Sapagkat si Berhel po nag-iba ng way. Umihi po kasi sa dagat silang dalawa ni Jay. Doon po sa may gilid ng, sa may, hindi ko po alam yung basta marami pong puno. Tapos po sa may gilid ng dagat. Sabi ko, Berhel, sige, umihi na kayo, umihi na po kami. Nung pagdating na po namin sa bus, hindi naman po napansin ni Berhel yung Santo Niño niya. Ako po kasi may dala, kasi dala-dala po niya yung bag ko. Tita Marisa, hawakan mo yung Santo Niño. Ahawakan ko yung bag mo. O sige, Berhel. Kip-kip ko pong ganun yung Santo Niño. Siyempre po, ginigit-git ka ng tao. Para po hindi mabali yung kamay ng Santo Niño, dinikit ko po sa tiyan ko. Nakadikit po ganun, ginagaganon po ako, lakad-lakad kami. Magkahawak po kaming kamay. Pagdating po sa bus, napansin ni Berhel, Diyos ko, Tita Marisa. Siyempre kinabahan po ako, Ano nangyari? Sabi ko, bakit? Ano ginawa mo sa Santo Niño ko? Ano pa nangyari? Nawala yung pilik mata, kahit isang pilik mata nawala. Nalagas. Ay, sabi ko, oh my God, hindi nga. Ay, Diyos ko, Ama, sabi ko, patawarin niyo po ako. Paano nangyari yon? Hindi ko alam sa'yo, di ba, ikaw may dala nito. Ala po talagang natirang pilik mata ng Santo Niño. Kabubunggo po siguro sa akin ng tao, nadikit sa tiyan ko. Di po, mamataba nga po ako. Dikit ang dikit. Nakita ko po yung damit ko, nandito yung pilik mata ng Hindi po ito kwentong lang po, totoo po talaga to, ang batid po ng Espiritu yan. Nakita ko po yung tiyan ko, yung damit. Nakadikit po yung mga pilikmata ng Santo Niño po. Diyos ko, Berhel, paano kung makakabit ito sa Santo Niño? Diyos ko, nagdasal po akong taimtim sa bus. Gumilid po ako. Sabi ko, Diyos ko, Ama, hindi ko po sinasadya, iningatan ko po kayo. Subalit napakarami nga pong tao. Pinalagaan ko po yung kamay para hindi siya maputol. Yung po pala Santo Niño, yung po palang lahat ng pilikmata nalagas. Dahil nga po maraming tao nagigit nga po ako. Tapos ginawa po ni Berhel, binitbit niya, inayos po niya. Diyos ko, Tita Marisa, ba't nangyari ito? Ginanon po ni Berhel. Tapos po bigla po naman nalaglag sa bus yung Santo Niño.
bigla po naman nalaglag. Alam niyo po ang hiwaga. Nakatayo po yung Santo Niño pagbagsak. Sabi po ni Berhel, "Ay Diyos ko, purihin ang Ama. Tingnan mo, nakatayo yung Santo Niño." Di po ba isang hiwaga po, ano? Kaya po tayo, pag pinaninigan po natin ang hiwaga ng Panginoon, sa ating pumahal na Apo, sinasabi po ng iba. Sinasabi po sa atin, ba't natin sinasamba, no? Hindi po tayo sumasamba sa tao, amen po ba? Hindi po ba ang kung ano ang nakantam natin sa Panginoon? Yung bilang si Apo Kunching, yung pong mga salita niya, pinangahawakan natin. Yun po yung nagiging daan sa pagbabago natin, amen po ba? Hindi po ba? Napakasarap po yung nakakapakinig ka sa bawat araw. Lalo na po yung minsan tumatama sa atin ang mensahe. Huwag po natin sabihin na, oo, masakit, hindi. Bakit po? Alam niyo po yun sa mensahe ng mahal na Apo Kunching, palagi po akong tinatamaan. Doon po ako nababago. Amen po ba? Palakpang po natin ang Panginoon. Sa totoo lang po, kaya napakasarap po ng may isang Apo Kunching sa akin pong buhay. Masaya na po ako sapagkat nung makilala ko ang Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, pamilya ko, mga kaibigan ko, salamat din po sa Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng isang tunay na kaibigan. Alam po ng Panginoon yun, batid niya yun. Sa aking minamahal na Inda, ayan po siya. Binibigyan po ng lakas ng Panginoon sa bawat araw na nandito po Inda ko. Wala naman po ang tatang ko, subalit nasa piling na po siya ng Panginoon. Sa aking mga kapatid, nagpapasalamat ako sa suporta nila. Sa aking mahal na Berhel, salamat. Mahal na Apo, marami po salamat sa bawat pagbabato nyo sa amin lahat. Hindi lang po sa aming mga alagad, sa mga caps, at sa inyo rin po mga tagasunod. Lagi po nating ipapanalangin, ang iiwan ko lang po sa inyo. Lagi nating dadasal ang ating mahal na Apo, makapagtagumpay po siya sa bawat araw, at ganoon din po kami mga alagad. Ipagdasal nyo rin po kami na bawat araw po ay makatalima po kami. Salamat po sa Panginoon, binigyan niya akong pagkakataon ngayon makapagbahagi. Salamat sa kapatid kong Munet, tinawag po niya ako. Marami pong salamat, Ama, binigyan niyo po akong pagkakataon. Salamat po sa Banal na Espiritu. Mahal na Apo, mahal na mahal po namin kayong lahat. Kaming mga lingkod niyo at mga tagasunod. Salamat po, mahal na Apo, at salamat po, Panginoon. Salamat kapatid. Katotohanan po ang sinambit ng ating kapatid. Alam niyo po, kaming mga alagad, titingnan niyo po kaming masaya, parang merong pera, pero po, sa totoo lang po, marami po kaming pinagdadaanan. Subalit, yung sa pinagdadaanan po namin na yun, talaga pong kami po ay pinagtitibay ng Panginoon sa pakikinig ng banal na salita at aral ng Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Totoo po yun na talagang sa kabila ng talagang yung mga wala po sa pinagdadaanan ng mahal na Apo Kunching, katiting lang po yung sa amin. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami sa Ama. Siya po ang nagiging inspirasyon namin sa bawat araw na pagdadalisay sa amin. Pag po talaga yun ay isinabuhay nyo at talagang inalay po natin sa Panginoon ng buong puso, wala pong hindi pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ang huli pong magbabahagi ay ating ang mahal, Mother of the House. Salamat, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sadyang nakagagalak, habang pinakikinggan ko po ang bahagi ng mga kapatid ko, ang mga naunang nagbahagi mula sa tagasunod, sa nabuksan na nating kapatid na si Joyce, si kapatid na Desiree bilang hinirang at binigyan ng karapatan ng ating Panginoon sa pag-akay. At hanggang sa huli si kapatid na Marisa. Alam niyo po, sa bawat pagbabahagi nila, nabuod ko po yung kaukulang marapat tupdin sa dakong ito ay ang kaukulang salitang inspirasyon. Amen po ba yon? Yung inspirasyon ay isang tao na maaaring nating iduluhin. Amen? Na kung paano nga, sabi ko nga kanina, bilang facilitator, kung paano ang ating Santo Papa ay, ang tanong ng mga tao, bakit kaya ang Santo Papa ay dinagsa ng tao? Alam niyo po, nang makita ko po siya,
hindi po ako nagkaroon ng damdamin na sabihin nating yung excitement na, oh, nakita ko siya, hindi. Kundi ang dinama ko po ay yung puso ko kung paano mailalapat sa Kanya. At kung paano ko pong nadama yung puso ko na malalapat sa Kanya, yun din po ang nadama ko sa ating mahal na Apo Kunching nang ako po yung unang tumungo sa dakong ito. Amen po ba yun? Sapagkat ang puso nila ay pangmasa. Amen? Walang reserve. Walang reserve. Kahit pinakamaliit ka, kahit mangmang ka, kahit matalino ka, kahit mayaman ka, kahit sino ka pa, hindi ka maaalangan lumapit. Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung una ko pong nadama at alam ko po nadama rin ng mga kapatid ko sapagkat unang-una sa kasimplihan ng kanyang kasuutan. Ang ating Santo Papa. Napakasimple ng kanyang kasuutan at kapag pinagmasdan mo siya sa personal, kahit nilingon lang po niya kami, yung ngiti po niya, nakalintog ang kanyang dalawang pisngi at blue eyes ang kanyang mata. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, parang pamilyar na po siya sa akin na makita ko siya. Sapagkat kung paano siyang pinaghaharian ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay walang katawan. Wala siyang katauhan, kundi nakalukob sa isang tao para makilala mo siyang Espiritu kapag ang gawa niya ay mabuti. So sa dakong ito, kung paano nasilayan niyo po ang Santo Papa, na nalapat ang puso nyo sa dakong ito. Hindi man Santo Papa, subalit ang banal na Espiritu, ang siyang lumukob sa Santo Papa, naririto din po sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kanina po, kung kayo'y naririto, alam nyo po, mataman po nating bigyan ng pansin yung araw-araw tayong makatupad sa pag-akay ng Diyos. Bakit po? Sapagkat araw-araw mayroon siyang ibinibigay na biyaya sa dakong ito. Biyaya ng aral. Aral na mapanghahawakan natin na hindi mabibili mo sa tindahan. Amen? Na kung paano niyang inihuhugis ang ating buong pagkatao na maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo, ay yun po yung kaukulang extension ni Ama para siya makatupad sa lupa sa pamamagitan nating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung napakasarap damhin na sa bawat araw, sabi ko nga, pinagninilayan ko po ang damdamin bilang tao at paglukob po ng Espiritu sa aming pagkatao bilang kami mga hinirang, sa amin po bilang mga lingkod, hindi kami maaaring hindi puspos. Amen? Sapagkat kapag hindi po kami napuspos at mangingibabaw ang isip namin, ang kalaban namin, sarili namin. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kaya, ganun din po kayo bilang tagasunod, tagapakinig, bilang mga anak ng Ama, sapagkat marami po ang nakaugnay sa isip, kasama na dyan ang mata, kasama na yung tenga. So kapag ito po yun ang ibabaw at nakababa ang puso mo, matatalo ka talaga pag ikaw ay nasa pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit salamat sa Ama, sapagkat ang puso na kanyang pinananahanan, na kanyang templo sa bawat isa na itinago niya upang hindi maagaw ng kalaban, wala man siyang mata, wala man siyang tenga, ngunit siya'y may pandama. Ang pandamang ito, hindi tao ang gumagawa, kundi ang pandamang ito, kayang ibigay ng Diyos at kaya ring ibigay ng kalaban. Kaya mamimili ka. Kapag ang pandama ay mabuti, alam mong mula sa Diyos. Kapag ang pandama ay masama, alam mong mula sa kalaban. Ngunit hindi po ito mabibigyan ng kaukulang pansin ng taong ordinaryo, kundi ito ay mabibigyan lamang ng kaukulang pansin sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa bawat araw, upang mahimay mo na kung ang nakasipi nga sa puso mo ay mula sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ito po mga kapatid, ito po yung pinaglalabanan namin bilang mga hinirang. Amen? Opo, napakabilis. Kung mabilis pong kumilos ang kalaban, mabilis din po ang pagkilos ng Ama, ng banal na Espiritu. Ngunit, minsan po, maaari tayo malinlang. Sapagkat mayroong inuugnay ang kalaban na magandang salita na magbibinipisyo ka, subalit masasaktan ang kapwa mo. Mamili po kayo. Diyan, marami pong nalilinlang dyan. Amen? Kaya, kapag hinimay mo sa puso mo, di balik ikaw nalang masaktan, wag lang ang kapwa mo. Buhay pa ba ang Diyos? Ganun po kabaliktaran. Kaya, doon mo makikita ngayon kung paano pong naghahari ang Diyos.
Kaya mga kapatid, bawat araw, kagaya ko nga kanina na bilang facilitator, evaluation po, ano po ang ibinigay kong tema. Sa ngayon po, iwanan ko po sa inyo. Napakalinaw po na sa dakong ito, ang ating mahal na Apo Kunching ay naging matapat na negosyante ng ating Panginoon. Doon ko po ilalagay sa senaryo na yon. At dahil matapat siyang negosyante ng ating Panginoon, hindi po nahihirapan ang tao na humiling sa Kanya, na maaari mo ba akong pahiramin ng puhunan? Walang tubo. Amen? At kung magninilay po ang bawat isa, wala man kayo nakikitang material o pinansyal na inaabot sa inyo, tayong lahat binibigyan ng puhunan ng Diyos upang tayo makakalakal para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. At doon ko po nakita na sa bawat araw, lalo na po kanina, Diyos ko, grabe, ano po? Sobra po yung kulang na lang talaga po ay yapusin ng Ama ang lahat ng tao at ililim sa kanya mga pakpak na magpakilala siyang lubos na ako na itong nasa harapan nyo. Ano pang hinahanap nyo? Subalit purihin ang Ama. Sa bawat kapahayagan na inuulat sa Biblia, may kaganapan na realidad upang matunghayan nating lahat na ang nagbabahagi sa atin ay kung sinong nagbahagi noon at hanggang ngayon magpakailan pa man, yun din yung nagbabahagi sa atin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, napakapalad po natin. Napakapalad. Kaya nga, si Santo Papa, ang ating Pope, 5 araw. Ang pang-5 araw niya ay paglisan. Hanggang kailan kaya titimo sa puso ng tao yung mga mensahe na yon na narinig? Samantalang sa bawat araw dito, lagi may reminder si God na ito yung mensahe ko na gusto kong gawin para sa inyo upang makatupad kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At alam niyo po ba, nakakatawa eh. Andun po yung, sabi ko nga, ang galing talaga ng mga tao. Ano po? Ang galing nating lahat. Bakit? Sasabihin natin, ay ang sarap, Santo Papa, nawa tumimo. Pagtalikod ni Santo Papa, ayan, nagsingilan na naman sila ng mga kasalanan, lalo ng mga namamahal sa ating gobyerno. Diyos ko, buhay po ba ang Diyos? Ayan na naman, umpisa na naman. Sabi nga may nakausap ako, nako, Santo Papa, sana handito ka na lang habang panahon, dito na lang ilagay yung Vatican, upang ang mga Pilipino, kung yun ang magiging salamin, ay tuwiran ng makadiretso sa tamang landasin ni Kristo. Ano po? Ngunit sabi nga, may nagsabi po sa akin, alam mo kapatid na Marisa, pagkatapos ng pag-uwi ni Santo Papa, naku, tuwang-tuwa na ang mga magnanakaw, tuwang-tuwa ang mga kasi 4 na araw sila na pahinga, so mas malakas sila kapag wala na yung Santo Papa. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po ito binahagi? Ganyan din po ang demonyo. Kapag nagpahinga sila, akala mo okay ka? Sapagkat alam mong okay ka, hindi ka naman nanalangin. Naku, huwag niyo pong gagawin. Kahit nagpahinga ang demonyo, kailangan araw-araw po nananalangin para hindi na siya makabalik. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po yung iwanan ko po sa inyo. Ang aral ng ating Panginoon sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching ay nagsisilbing palaso upang maitarak sa puso ng bawat isa. Subalit hindi ito nakasasakit. Amen? Hindi nakasasakit. Kundi, kung ating lilimiin po at ihahambing po natin sa lupa, kapag binungkal mo yan, gagamit ka ng pala, gagamit ka ng asarol, gagamit ka pa ng bulldozer, kung ikaw ay matigas. Ganon din po sa katawan natin. Kung ang lupa ay magiging katawan, sa mga gamit na yun, baka patay na rin siya. Amen? Subalit sa dakong ito, ang bawat kasangkapan na ginagamit ng ating Panginoon sa paglinang ng ating kalooban upang mapunlaan ng mabuting buto, ay kasangkapan na may pag-ibig. Kahit sabihin po natin na ito'y masakit dahil totoong ikaw ngayon, ang sarap pakiramdaman. Totoo po yun. Ayan si kapatid na Merna, saksi. Nung bago-bago lang po kami dito, kapag nagme-mensahe ang banal na Espiritu, kagaya nga sinabi ni kapatid na Desiree, talaga pong lumalaban ang puso ko. Sabi ko, ako yun. Sabi ko, ako yun. Pag uwi namin sa bahay, sasabihin ni kapatid na Pearl, wala po siya, sabihin niya,
Sabi ko, ang ganda ng mensahe, ano? Paano kaya natin yung matutupad? Nako, kapag dumating na si demonyo, eto na ang pagkatao. Alam niyo, sabi niya sa akin, akala ko ba maganda ang mensahe? Bakit hindi mo matupad? Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nakakahiya sa Diyos. Amen? Kaya, yun po yung araw-araw na pagbungkal ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, doon ko po naramdaman na sa bawat pagbungkal niya, masakit man sa pakiramdam dahil tao ako. Ito yung ugali mo, ito yung ugali mo, ito yung ugali mo, na masyasyahan ka pa rin. Amen? Sapagkat, hindi lang ikaw ang una na sasyahan kapag pinagparaya mo yung katawan mo na ipabungkal sa Diyos, kundi siya mismong bumubungkal sa'yo, ay hindi mahihirapan na ikaw ay tamnan. Okay po ba yun sa inyo? Tama po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, tayo po ay magpugay. Wala man dito ang Vatican, subalit alam ko po, at nananalig ako't nananampalataya, na ito na yung tinaguri ang maliit na Israel sa bansang Pilipinas. Na kung paano, sa gitnang silangan, doon naglakbay ang ating Panginoon, bilang tao, na nagkatawang tao, sa gitnang silangan po yun, ha? Subalit, anong iniwan? Sa kabila ng kanyang kabutihan at kabanal-banalan na pagkatao, ano ba ang pag-uugali ng mga taga-gitnang silangan? Buhay po ba ang Diyos? Patawad po? Ano po? Doon ka magtataka. Subalit dito po sa dulong silangan, kasama ang bansang Pilipinas, wala mang Hesukristo na bumaba, subalit may totoong ginagamit, ang banal na Espiritu na inugnay ng Ama sa ating lahat, maiba po tayo sa lahat. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Salamat po, Mami. Napakaganda po ng binahagi niyo sa amin. Nawa po ang lahat ay makapulot ng inspirasyon sa ating katauhan. Bago po tayo tumayo, binabati po namin ng maligayang karawan ng ating kapatid na si Sister Annie. Maligayang karawan po. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang sa iyo. Una po sa lahat, magandang umaga po sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat dahil ngayon po ay kaarawan ko, ako po ay laging nagpapasalamat sa ating Ama dahil patuloy niya po akong ginagabayan, binibigyan ng kalakasan, kalusugan at kahit po sa mga pagsubok na dumaan, hindi niyo po ako pinababayaan. Una po, nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Apo na patuloy din po niya akong ipinananalangin sa ating Ama na sabi nga po, kung wala ang Ama sa atin, siguro po, sa rami ng aking pinagdaan ng pagsubok, wala po ako sa buhay ko ngayon. So, yun lang po, Panginoon, at maraming salamat po sa mga panalangin dahil alam ko pong hindi niya ako pinababayaan sa lahat ng oras. Kaya salamat po sa ating mga kapatid at nalangin ko po na patuloy niya akong patnubayan at nabay patuloy po ako makasunod sa kanyang kalooban, sa kanyang mga utos. Muli po, magandang umaga sa ating lahat.
Maraming salamat po, mahal na kapatid. Muli, maligayang karawan po sa inyo. Ang lahat po ay inaanyahang tumayo, awitin po natin